Hindi lang isa to, bagong chapter talaga po to ng career ko. Lalo na sumabak sa hardcore action. Correct. So, na-enjoy ko po siya. Ine-enjoy ko yung every step nung journey na to. Kasi hindi naman lahat nabibigyan ng opportunity na bigyan ng ganito kagandang show, ganitong character, ganitong storya. So, ine-enjoy ko po siya na kung sabihin na lang, yun po yung bagong title sa akin. Why not? Gagawin ko po yung lahat ng makakaya ko, yung best ko. So instead of pressure, challenge. Challenge and i-enjoy ko. Pero syempre, kino-compare ka rin sa iba, di ba? Opo. I'm sure nababasa mo naman yun. Sa ibang channel naman yun. Oo, kasi bago rin siya sa action. Talaga po? Oo. Sige na. Hindi ko po... Si Daniel. Daniel Padilla. Sorry, hindi ko po na... Siyempre. Ayun na. Anong feeling na? Parang Miguel versus Daniel. Well, siguro masaya po ako para sa bagong path ng aking career. Masaya rin po ako sa mga lahat ng artistang magkakaroon ng bagong opportunity sa career nila. And katulad ng sinasabi po sa akin ng director ko, si Direk Richard, palagi, pag napag-uusapan namin na ito yung mga katapat natin, ganyan, ang napag-uusapan po namin, pinapayo niya sa akin na huwag ka mag-focus sa mga kalaban. Okay. Mag-focus ka sa sarili mo. In that way, mas marami kang attention na mabibigay sa sarili mo to improve, pagandahin yung storya, kasi sa nakatingin sa paligid mo pala. Pero yun, meron agad competition. Meron po agad. Hindi naman po natin may iwasan. Hindi kasi parang yung bagong papasok. Well, masasabi ko lang na exciting dahil may mga bagong generations na ng mga action stars. So, di ba, parang ang saya isipin no, na parang nabubuhay ulit yung television, yung action. Pero ito talaga yung path na gusto mo, Miguel. Ang maging action star. Hindi ko po in-expect na magiging na gagawa ko ng isang hardcore action. Dahil kilala niyo po ako simula bata, so drama talaga ginagawa ko. And I think yun po yung forte ko. Pero ang sumagaling na actor, di ba kahit ano naman pong role na ibigay sa kanya, gagawin niya yung lahat para magampanan yung character na yun. And yun po yung ginagawa ko. You've been blessed by a lot of projects and Big recently projects. big projects. Talaga yung parang banner na show ng network every year parang napupunta sa'yo. Paano mo siya tinitake and ano yung feeling mo? Siyempre, grateful ako sa GMA dahil yung tiwalang binibigay po nila sa akin is sobrang laki. Yung responsibility na binibigay po nila sa akin is sobrang laki. Kaya ako, para ang isusukli ko sa kanila ay yung hard work ko, yung loyalty ko sa kanila, and yung pagmamahal ko po sa show, sa ginagawa ko. Kasi once na mahalin niyo po yan, feeling ko, domino effect na yan, lahat madadamay. So, yun, lagi naman po kahit malaki, maliit na show, na character, binibigay ko yung 101% ko. And feeling ko, yun din po siguro yung nakikita ng network para pagkatiwalaan po ako sa malaking proyekto. Pero sobrang grateful po ako sa kanila. At nang pinost namin to kanina, yung mga fans nyo, especially with Isabel, nagtatanong, paano si Isabel? Yun na nga, busy, sobrang busy. Walang time, sa totoo lang wala pong time. Pero gumagawa po ako ng time. Katulad ngayon, medyo anong oras na po ba? Diretso po ako sa taping niya ngayon. So, hindi naman po namin pinapabayaan ng isa't isa. Nandyan pa rin kami para sa isa't isa to support each other. Pag may konting time na kunyari sinisingit namin yung mga dates po namin, huwag kami weekend, ganyan. Kahit saglit lang basta makita po namin yung isa't isa. And every night, lagi po kami nag-uusap. Siguro yun na po yung compromise na since hindi na kami masyadong nakakapag-date, talagang kwentuhan po kami bago matulog, ganun. Hindi naman siya nagko-complain. Hindi po namin parehas makuwang mag-complain kasi may show din po siya. Kasi alam namin para sa ikabubuti ng career ng isa't isa yun. So, di ba, parang actually mas happy pa po kami na busy yung isa't isa. Pero hindi pa naman buwag ang Isabel. Hindi naman po. Hindi Kasi naman. baka isipin ng iba na action star era ka na eh. So, Hindi naman po. Hindi rin naman po natin tinatanggal yung possibility. Dahil yung storya po namin, maraming characters na matadaanan along the way si Kidlat. So pwedeng may never know. pumasok na Isabel.
I'm sure sinadjust mo yun siya. Ha? Isasuggest pa lang po. Okay. Hindi kasi busy pa po siya sa show niya. Sa show So hindi naman. pa po siya available. Going strong, no? Going strong, super. Kakalabas nga lang po namin, galing po kami Japan, di ba? Oo nga eh. Kaya kaka-upload ko lang po ng reel kahapon kasi hindi ko na po na-edit, sobrang busy. Pero going strong, super. So how's your Japan trip? Oh my God, ang saya kasi yung feeling na, kasi yung Voltes 5 galing Japan po talaga. Yes. Yung feeling na i-honor ng bansa kung saan nag-originate yung ginawa nyo. Ibang klase po yun. Sarap po ng sa puso. Kasi una pa lang, isa po yun sa mga goals namin eh. Dapat hindi naman dapat, pero dapat makapunta tayo ng Japan. Yun lang po yung gusto namin. Kung makapunta kami ng Japan sa office ng Toei. Pero gumawa po sila ng Japanese dub ng movie namin. So, di ba, ibang level po na masarap po siya sa puso. And parang excited sila na nakakapagpa-picture sila sa'yo. Kaya Yung nga po, nakikita- di ba? Oo. Tapos nung umaten po kami nung lahat po ng sinehan, punong-puno. Di ba? So, grabe, yung Ano gawang sinas- Pinoy tinatangkilik habang ibang Anong sinasabi nila sa'yo? Arigato ko sa... Automatic naman yan. ano ba sinabi nila? Ano sinasabi nila na parang the real life ganito na Pinoy version nakakasama nila. Hindi ko po nakausap yung mga fans, pero yung mga nag-dub, Yes. sila yung pumupuri po talaga sa gawa natin mga Pinoy. Sabi nila, ang ganda ng effects, ganda ng story, ng directing, direct mark. Yung acting daw, nagagalingan po sila sa acting natin mga Pinoy, very expressive din. Kaya yung pinatong po yung boses nila, ako naman yung magko-comment sa kanila, ganda lalo. Iba rin po yung dating na Japanese yung salitang lumalabas. Parang akala mo anime. Parang anime, goosebumps po, goosebumps. And Christmas, plans na lang? Gusto ko pong magpahinga and spend quality time with my family kasi super busy ko po sa mga batang release. So, itong holidays na to, Christmas and New Year ay para sa kanila. And last na lang, feeling mo yung mami mo medyo lagi nagte-trending na rin. Kahit po mga artista kasama sinasabi ka rin. sa akin, kahit po mga ibang networks, sinasabi po sa akin, uy, napapanood ko nanay mo ha. Ako, hindi niyo pinapanood. Yeah, sobrang happy po kay mami dahil kasi sikat, kahit saan po ako magpunta, hindi makakarinig ng comment na, ay, nanonood ako ng nanay mo sa TikTok o sa Facebook. Kaya yung kay ka na yung okay na to. Kaya ang wish ko lang po ay, sana mami, maganda regalo mo sa akin ngayon. Yun pala yun. Yun nga yun, di ba? Yung sinabi niya, okay na to. Kasi yun ang Ate sinasabi Rose. ng mami mo, di ba? Okay na to. Oo nga. Tagline na si mami. Ayan, oo. Next time, pagkasama mo mami mo, may magpapapicture na Meron- sa kanya, meron po. yung Pag mga ganun nagmamall na. siya. Pag nakikita mo siya. Oo, meron. Binibiro mo. Kunyari, magmamall kami, no? Tapos, pa-picture sa kanya pala, no? Ako nag-deny na ako. Mami, kita na tayo sa ano. Thank you very much, Miguel. Thank you. Thank you, Miguel. Bye. Salamat.